Deacon, makakakuha tayo ng maraming mga kabataang may mataas na kalidad ngayon, tiyak yan. Sekta na tayo sa Antas 8, kaya hindi magiging madali para sa'yo na makipagkompetensya sa akin sa pagre-recruit ng mga bagong disipulo. Sa taong ito, ang Broad Saber Sect ay kailangang manguna sa lahat ng mga sekta sa Antas 8. Maghintay at makikita mo. Nakakatakot. Tama nga ako, kahit ang pinakamurang tolda ay hindi na masama. Sino ka? Anong lakas ng loob mong magtayo ng pwesto sa tabi ng sekta namin? Ang Ironbone Sect pala, ang kahihiyan ng Alliance of 100 Sects. Tandaang ang lugar na ito ay pag-aari ng Broad Saber Sect, kaya mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang lugar para magtayo ng pwesto. Magsisimula na ang pagtitipon para sa recruitment. Lahat tayo'y miyembro ng alyansa, dapat manatili tayong magkaisa at hindi kailangang magalit. Kung buhay pa si Sect Leader Wang, ituturing ko ang Ironbone Sect na isang miyembro ng alyansa, pero ngayon, kahihiyan na magkaroon ng sekta na tulad ninyo na nagre-recruit sa tabi namin. Aba, dito pa rin ako magtatayo ng pwesto. Palalakihin ko ang aking sekta at walang makakapidyaw sa akin, lalo na kayong dalawang kalbo. Kalbo, ikaw, bata, anong masama sa pagiging kalbo? Ikaw nga, hindi kalbo pero wala namang gustong sumali sa walang kwenta mong sekta. Mga disipulo, give A ng toldang yan. Sige, gagawin ko kayong mga tagapag-anunsyo ng aming sekta. Li Qingyang ng pamilya Li, narito siya. Li Qingyang, hayaan mo na yang baliw na yan, doon tayo. Li Qingyang, parang kilala ko ang pangalang yan. Lahat ng mga sekta ay nagkukumahog na makuha si Li Qingyang, ang direktang inapo ng pamilya Li sa Qingyang City. Kumpirmado siyang may superior na spiritual root noong bata pa siya. Siya ang pinakamatalinong tao sa Qingyang City, balang araw, posibleng maging hari siya sa martial arts. Superior na spiritual root. Ang antas ng spiritual root ang nagtatakda ng talento ng martial artist at ng hangganan ng kanilang pagsasanay, Diyos, Santo, Superior, Medium, Common, Inferior. Sa lugar na tulad ng Qingyang City, kahit medium spiritual root ay bihira. Mukhang inferior lang ang spiritual root ko. Ang kaawa-awa ko naman. Isa siyang talento na minsan lang lumalabas sa isang siglo. Kailangan ko siyang lokohin para sumali sa aming sekta. Child Lee, sumali ka sa Iron Eagle Sect at gagawin ka naming unang disipulo. Unang disipulo, ang labo naman. Child Lee, kung sasali ka sa Cloud Sect, gagawin ka naming Superior Elder. Meron kayong hindi bababa sa 70 elder sa Cloud Sect, halos kasing dami ng mga disipulo ninyo. Child Lee, kung sasali ka sa Giant Whale Sect, magagamit mo lahat ng martial arts resources na gusto mo. Child Lee, paano kung sumali ka sa Fortune Sect? Ang lahat ng mga senior at junior martial sisters ay nasa iyong utos. Chen, nakita na ba natin siya dati? Siya ang natagpuan nating sugatan sa kagubatan at hindi man lang nagpasalamat matapos nating iligtas ang buhay niya. Tama, siya nga yun. Nakakatuwa. Child Lee, interesado ka bang sumali sa Kangshan Mountain Sect? Kangshan Mountain Sect, sekta sa Antas 5 sa Qingyang City. May superior na spiritual root at may talento siya, sa tingin ko'y pinakamainam na sumali siya sa isang Antas 5 sekta. Wala tayong laban. Balak ko sana siyang rekrutin gamit ang dahilan na iniligtas ko ang buhay niya. Paumanhin, kayo ba ang pinuno ng Ironbone Sect? Bakit kinakausap ni Child Lee ang leader ng sekta na yan? Tama, ako ang pinuno ng Ironbone Sect. Ang atmosfera ay naging tensyonado habang ang mga pinuno ng sekta ay nakatitig ng hindi makapaniwala. Scarred am I hallucinating? Bulong ng isa sa kanila. Ang pinakamatalinong tao sa Qingyang City ay humihingi ng tawad sa hanggal na iyon. Nakatayo si Li Qingyang sa harap ni Jun Changshao na may taos-pusong ekspresyon. Nagmadali akong umuwi at wala akong pagkakataong magpasalamat matapos mo akong iligtas sa kagubatan. Patawarin mo sana ako sa aking kawalang galang, sabi niya habang yumuyuko ng may paggalang. Kinawayan ni Jun Changshao ang kamay na tila balewala at ngumiti. Ginoong Lee, wala iyon. Nakalimutan ko na nga iyon hanggang sa iyong nabanggit. May isang boses mula sa karamihan na pag-ulong na nagsabi, sabi mo gusto mo lang gamitin iyon bilang dahilan para pilitin siyang sumali sa ating sekta. Nagkaroon ng interes si Li Qingyang. Maaari mo bang sabihin pa sa akin ang tungkol sa iyong sekta? Sa sandaling iyon, lumaki ang mga mata ni Jun Changshao, at isang notifikasyon ang kumislap sa harap niya, ***, nagsisimula ang side task, tanggapin ang task na ito. Kinakailangan, ikwento ang dakilang kasaysayan ng Ironbone Sect at kumbansihin siya na sumali. ***, naisip ni Jun Changshao, anong swerte. Ito na ang pagkakataon ko.
Sandali siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay bumulong, pero may dakilang kasaysayan ba talaga tayo? Naghintay ng matiisin si Child Lee, tila lalong nagiging interesado. Ginoong Lee, ang Ironbone Sect, sinimulan ni Jun Changshao, ngunit nag-atubili. Ang Ironbone Sect ay walang dakilang kasaysayan. Ang pinakamalaking kontribusyon ng Ironbone Sect ay nang tumulong ang nakaraang pinuno na si Wang sa pagsugpo sa mga pornograpikong produkto at publikasyon. Napuno ng tawanan ang karamihan. Ang Ironbone Sect ay basura. Pang-aasar ng isang tao. Sumusumpa ako sa natitira kong buhok, tapos ka na ba? Natawang nahihiya si Jun Changshao. Pops, iyon lang ang iniisip ng karaniwang tao, mabilis niyang sabi. Sa katotohanan, ang Ironbone Sect ay isang sinaunang sekta na may mahabang at dakilang kasaysayan. Itinaas ni Li Qingyang ang kilay. Pwede bang mas detalyado? Nang gagalaiting pinagtawanan ng isang nakamasid, anong problema sa kanya? Talagang naniniwala siya sa sinasabi ng taong iyon. Nilinaw ni Jun Changshao ang kanyang lalamunan. Ginoong Li, narinig mo na ba ang East Sea? Oo, sagot ni Li Qingyang. Sa silangan ng Starland ay may isang walang hanggang dagat na may napakaraming mga hayop pandagat. Napakapanganib nito. Tumanggaw si Jun Changshao at nagpapatuloy ng masigla. Sa dulo ng East Sea, mayroong isang bansa na tinatawag na Ally State. May dalawang banal na bundok sa estadong iyon, ang bundok ng bulaklak at prutas, at ang bundok ng Ironbone. Nagtinginan ng mga tao sa isa't isa ng may pag-aalinlangan. Natuwa si Jun Changshao sa kanyang sarili. Nasa Starland ako ngayon, kaya siguro hindi ako mahuhuli sa pag-aangkop ng kwento mula sa Journey to the West, naisip niya. Nagpatuloy siya, ang Ironbone Sect ay nagmula sa bundok ng Ironbone. Ang unang pinuno ng sekta ay si Sun Wukong, na kilala bilang ang Monkey King. Nanlaki ang mga mata ni Li Qingyang sa pagkabighani. Napakalinaw. Totoo ba ang sinasabi niya? Bulalas niya. Pabirong sabi ng isang nagdududang disipulo, kabalbalan. Napakapanganib ng East Sea. Kahit ang mga emperador ng martial arts ay hindi nangangahas na pumunta roon. Walang nabanggit na Ally State sa anumang umiiral na record, lalo na ang bundok ng Ironbone. Natawa si Jun Changshao. Matandang lalaki, sasabihin ko sa iyo, wala kang alam tungkol sa Starland. Sumimangot ang mas matandang disipulo. Wala akong alam. Sino itong si Sun Wukong na sinasabi mo? At sino ang kanyang guro? Ngumiti si Jun Changshao. Ang unang pinuno ng Ironbone Sect ay nakuha ang kanyang kapangyarihan mula sa kalikasan. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pagpapahinog, ipinanganak siya mula sa isang banal na bato. Ang kanyang guro ay si Sabyuti, na naninirahan sa Lingtai Fangkon Mountain. Napakunot noo ang matandang disipulo, malinaw na naiinis. Ano ba yan? Kung kilala mo ang Journey to the West, marami kang kayang imbentong kwento. Ang mga tao ay gawa sa laman at dugo, paano siya ipinanganak mula sa isang bato? Huwag mong ilunod ang mga tao sa kalokohan, bata. Natawa si Jun Changshao. Matandang lalaki, wala ka ring alam sa ebolusyon ng lahat ng nilalang, sagot niya. Akala mo ba bobo ako? Hindi ko kailanman paniniwalaan ang kalokohan mo. Si Li Qingyang naman ay tila interesado. Hindi ko alam na may ganoong kahaba ang kasaysayan ng Ironbone Sect, pag ninilay niya. Ngunit ang sinasabi mo ay tungkol sa nakaraan ng Ironbone Sect. Ano ang espesyal dito ngayon? At ano ang mga benepisyo ng pagsali rito? Ngumiti si Jun Changshao, na pagtanto ang pagkakataon. Napakagandang tanong. Madali lang sagutin iyan. Ang Ironbone Sect ay maaaring wala na ang dati nitong kaluwalhatian, ngunit walang permanente. Kahit gaano man kalakas ang isang sekta, mawawala rin ito balang araw. Totoo rin iyon para sa Ironbone Sect. Biglang sumingit ang isa pang pinuno ng sekta, wala kayong dakilang nakaraan. Subalit, ang aking sekta ay matagal na nang itinatag. Bagamat nawala na ang mga dakilang araw, ang sekta mismo ay may matatag na pundasyon. Ngumiti ng pailalim si Jun Changshao. Ang pildores na ininom mo kanina ay pinakamainam na patunay, sagot niya. Isang pildores na maaaring magpagaling sa sakit sa loob ng ilang segundo para itong himala, bulong ni Li Qingyang. At binigay niya lang iyon sa isang estranghero. Marahil may katotohanan sa kanyang sinasabi. Nakita ni Jun Changshao ang pag-aalinlangan sa mata ng iba at ipinagpatuloy. Pupalikasin ko ang aking sekta, matapang niyang idineklara. At kailangan ko ang mga talento na katulad mo upang tulungan ako. Mahirap para sa akin na ibigay sa iyo ang kayamanan at mga mapagkukunan na inaalok ng iba, ngunit kung gusto mong maging isang martial arts emperor, ang pagsali sa amin ang pinakamabuting paraan. Napaigting ang reaksyon ng karamihan. Martial arts emperor. Paanong naglakas loob kang magsalita ng ganyan? Sigaw ng isang tao.
Ang Martial Arts Emperor ay ang pinakamakapangyarihang antas ng cultivation sa Starland, dagdag pa ng isa. Ang mga emperador na iyon ay ang mga Diyos na sinasamba ng lahat. Ngumiti si Li Qingyang, kumanga sa kumpiyansa ni Jun Changshao. Sige, sabi niya, sasali ako sa Iron Bone Sect. Isang notifikasyon ang lumitaw sa isipan ni Jun Changshao, ***, edad 16, Superior Spiritual Root, Level 10, Akya Point Opening Stage. Halaga ng kontribusyon ng sekta, 19,100. May boses na bumulong sa kanyang tainga, ***, binabati kita, host, sa pagtapos ng side task at pagkakaroon ng 5 puntos ng kontribusyon. Mga kasapi ng sekta, 3,100. Halaga ng kontribusyon ng sekta, 2,100. Ang isa sa mga pinuno ng sekta, na hindi pa rin makapaniwala, ay sumigaw, may maganda kang kinabukasan dahil sa iyong superior spiritual root, pero sinisira mo ang iyong mga prospect sa pagsali sa basurang Iron Bone Sect. Hindi natitinag si Jun Changshao at kalmadong sumagot, wala pang halaga ang Iron Bone Sect ngayon, pero hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Ibinibigay ko ang aking salita, sa loob ng 3 taon, ang aming sekta ay malalagpasan namin ang Kangshan Mountain Sect. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po, salamat, pakiabangan na lang po ang next chapter.